Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi, good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong maghapon na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, manalangin muna po tayo. Join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa bukas na langit, bukas na mga puso. Pagtatagpuin mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito at yung mga desires na mga puso namin sa umagang ito para makatanggap kami ng pagpapala mula sa iyo. Lord, we thank you for your grace. We thank you, God, Lord, for you're always with us, O God, never leaving us nor abandoning us, O God. You are always here with us. Salamat, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami, makapakinig kami ngayon, Panginoon, at kami ay gabayan sa buong maghapon. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, kamusta na po kayo? Alam niyo po, sa nakalipas, nakalahating taon, ako, marami na po tayong ganap. Tama po ba? Marami na talaga tayong mga mapagdaanan. Marami na rin tayong na-accomplish. Well, congratulations po sa ating lahat, no? Na I'm sure, for the half year, marami na po talaga tayong mga nasagot na panalangin. Thank you, Lord. Marami na rin tayong na-accomplish, yung mga checklist natin, mga to-dos natin, yung mga gusto nating i-accomplish for the year. Nakakalahating taon na po tayo. And you know, we're running on our 7th month at malapit na naman magtapos at napakabilis ng inog ng mundo natin. You know, at ayaw po ng ating Panginoon na magpalit ang taon na nakawala tayong napala. Kaya po sa umagang ito, maganda po yung ating devotional. It's about the desires of our heart. Amen. So, ano po ba ang laman ng puso natin ngayon? Ano ba yung mga hiling ng puso natin? Mithiin ng puso natin? O yung mga bagay na kahit sikreto lang, kahit ikaw na lang at si Lord ang nakakaalam, pero gusto mo sanang mangyari at mapangyari sa buhay mo. What are those? Di ba maganda rin na sa pagbungad ng bawat umaga, nako-confront din tayo, no? Doon sa mga mithiin natin, yung sa gusto natin mangyari. Kasi marami po sa atin, you know, sometimes we go about our day mechanically, you know, yung gigising ka sa umaga, magtatrabaho ka, you know, uwi ka na naman, matutulog ka, gigising ka na naman sa umaga, you know, we're mechanical about this, no? Siguro we're meeting needs, you know, we're doing these things for a particular purpose or objective sa ating buhay, sa ating pamilya, and we do it every single day. Pero minsan natatago sa puso o sa, you know, sa wishlist natin, ano, na, Lord, meron din akong gustong mangyari sa buhay ko. So, ang ganda, no, pagka ang devotional natin ay tungkol din sa, you know, yung kaibuturan ng mga puso natin. Ano ba yung gusto nating mangyari? May gusto ka pa bang mangyari sa buhay mo? Eh, ako po, kahit na ako'y pastor, ay marami po akong gustong mangyari na mabubuti sa buhay ko. And I'm sure, lahat po tayo na, you know, normal thinking, especially spiritually minded people, gusto natin, no, na yung magaganda at kalooban ng Panginoon ang mangyari po sa ating mga buhay. At sabi po sa Psalms 37 verse 4 sa New King James Version, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. May also po dun. I'd like to emphasize on the word also. So, ibig sabihin, alam ng Diyos, alam po ng Biblia na marami tayong delights. Marami rin tayo sigurong mga focuses or marami rin tayong kaabalahan. You know, we have a lot of concerns in this life and in this lifetime. Yes, nakuha po yan ng Panginoon. Pero ang sabi niya, delight yourself also. So, among the things na kinakaabalahan po natin, of all the line-up activities, responsibilities, duties, functions, roles na ginaganapan natin,
sinihingit po ng Panginoon doon. He highlighted, delight yourself also. So if we're busy with a lot of things na magaganda naman, ay kabisihan din or kahanapan din natin ng siya or focus or purpose sa ating mga buhay, yung tungkol o mga bagay sa ating Panginoon. Lalo na when it comes to the desires of our heart. Alam po ng Panginoon na meron tayong mga nakasiksik dyan na, how we wish, no? Walang nakakaalam nito. Si Lord lang at saka ako. But this is my utmost. This is my primary or objective in life, no? Alam po ng Panginoon yung talagang gustong-gusto natin na mangyari sa ating mga buhay. At hindi niya yun dininay, no? Kundi pinapaalala niya sa atin na kung despite the busyness or yung mga schedules natin at yung mga ginagawa natin, if we will delight also. Amen. Kung bibigyan natin ng puwang si Lord sa ating mga buhay, kung bibigyan natin siya ng lugar, no, sa dami ng ating kaabalahan. Ang promise niya dito, and He shall give you the desires of our heart. Hindi naman po sinabi ng scripture na buong pagkatao natin, wala tayong inisip kung hindi yung mga bagay na sa Diyos at maka-Diyos. Maganda nga sana if we can do that. Pero alam din ng ating Panginoon that while we walk here on earth, ang dami nating concerns dito sa lupa, maliban sa panalangin or pagpupuri natin sa ating Panginoon. And the Lord never intended na maghapon na lang tayong tumirapa dyan at magpuri kumanta sa Panginoon kasi we have to work, we have to attend to our various needs and concern. Pero hindi po dinisregard ni Lord yun. Kung hindi sabi niya, delight yourself also. I'd like to emphasize that also. Ibig sabihin, hindi sinasabi ng ating Panginoon na kalimutan mo na lahat ng mga trabaho mo, sa akin ka lang, i-focus mo ang buong oras, 24 hours mo on my word, on my scripture alone. Hindi, alam ng Panginoon na marami pa tayong aatupagin. Pero yung word na also is a reminder for us, no, na wag natin iwala sa ating agenda, sa ating prioritizing, sa ating things to do, sa ating kabisihan, sa ating sea of agenda sa araw na yon, yung ating delighting sa ating Panginoon. Na pag-ukulan natin din ng diin o pansin o focus o effort yung relationship natin sa ating Panginoon. And how do we do that? Of course, syempre sa pakikinig ng salita ng Diyos, kagaya ng ginagawa ng marami po sa atin, especially those who follow yung araw-araw natin pagpapala. Ito'y maliliit na devotional or nuggets of the Word of God. Pero it can go a long way within the day or within the week, no? Na pag ito'y natanim sa atin, it inspires us. It refocuses us back to God's purpose o yung salita ng ating Panginoon, yung mismong layunin, pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So I pray this morning na kung tayo man ay nagugulumihanan or na-overwhelmed with a lot of things in our lives, well, it's good kasi we need to cope up with those things, pero we also find the also, yung delighting also in God. No, na wag natin i-skip yon. Wag po natin isantabi or i-diminish or maliitin, no, yung role ng Panginoon o ng kanyang salita o ng banal na spirito sa ating mga buhay. Because as we do that, as we are delighting in Him, He will give us the desires of our heart. Amen. So yung pagpapagal natin, hindi yan masasayang kasi may God factor. Andun yung also. Amen. Delighting also in God. So yung mga pinapangarap natin, the Lord gets that. Okay? At kung ginagawa natin yon na kasama natin ang Panginoon, amen, we are running this race with God alongside with us. Hindi tayo madidefocus, hindi tayo matatabunan ng ating mga kaabalahan. Kung hindi, habang ginagawa natin, anumang obligasyon natin, we are delighting in God, the Lord will give also the delights of our hearts and desires ng ating mga
puso at ng ating mga buhay. So, I don't know kung ano po yung mga gusto pa natin mangyari sa ating mga buhay, but God is here. He is hearing us. Alam po ng Panginoon yung puso mo at yung puso ko. Alam niyo yung mga secret petitions natin. Alam niyo yung mga wish list natin. Alam niyo yung mga hinihingi natin sa Panginoon, di ba? So, hold on to the Word of God. Delight also in Him. Amen. So, I pray na ngayong umagang ito, you will join me in this prayer and with all urgency of heart, hingin natin, no, na ang Panginoon ay laging magkaroon ng puwang sa ating mga buhay at sa lahat ng aspeto at area na ginagalawan natin. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso. We are opening it wide, Lord. Take your place in our hearts, O God. We want to delight also in you. Lord, na kami ay nandito sa marami naming gagawin maghapon, marami naming kabisihan na agenda, but Lord, we are choosing, deciding to delight also in you. Lord, binibigyan ka namin, Panginoon, ng puwang sa aming mga buhay at aming mga puso, even for a small prayer, even for a small devotional like this. Lord, gamitin niyo po ito to inspire us, O God. And as we are inspired by your word, O God, you will honor our faith, O God. You will make our faith grow so that by doing so, Lord, you will hear us, O God, and our heart's delight will be met, O God. Yung mga desires namin ay totoong makakamit namin. Salamat po, Panginoon, sa kabuuan ng maghapon na ito. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!